Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Magandang umaga mga kamarites. Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Pangulong Bongbong Marcos binatikos na naman ng mga pinklawan dahil sa kanyang pagbablog. Nagsasayang lang daw ng sweldo na tinatanggap mula sa taong bayan. Pero bago ang lahat mga kamarites, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Camartes TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na aming i-upload in a future. At ayon na nga mga kamarites, Pangulong Bongbong Marcos Jr. binatikos na naman ng mga pinklawan dahil di umano sa kanyang pagbablog na tila nagsasayang lang daw ng sweldo sa ating lipunan na tinatanggap niya mula sa taong bayan dahil imbes na atupagin ang kanyang obligasyon sa kanyang administrasyon ay nakapokus na di umano ito sa mga vlogs, mga anti-Marcos na katikim tuloy ng panunupalpal. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga pinklawan. Muli na namang umalma kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbabahagi nito ng kanyang mga adhikain at aktibidad sa kanyang YouTube vlog. Patutsada pa ng mga anti-Marcos, nagsasayang lang daw di umano ito ng pera na galing sa taong bayan dahil ang pagbablog na lang daw di umano ang inaatupag nito. Pero ang totoong dahilan talaga ng pagbablog di umano ng Pangulo ay para siya na mismo ang direkta na magbalita sa taong bayan kung ano ang kanyang mga proyekto at aktibidad bilang Pangulo ng Pilipinas. Tila nahubaran tuloy ang mga via social media at giant news outlet dahil pag sila na di umano ang nagbabalita tungkol sa Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay tila binabago o binabaliktad na di umano nila ang istorya para magmukhang hindi maganda ang ginagawa ni Pangulong. Karamihan sa mga bias mainstream media ganun ang ginagawa, no? Binabaliktad nila istorya, tapos maghahanap sila ng butas sa pagkakamali ng mahal nating Pangulo, tapos lalabas nila kung ano-ano. Diba? Pero yung mga kagandahan na nagagawa ng ating Pangulo, hindi naman nila pinapakita. Bongbong Marcos, isa di umano itong strategy ni Pangulong Bongbong Marcos para mas direktang mapaalam niya sa taong bayan, lalo na sa makabagong mundo, kung ano ang tunay at aktwal na ginagawa ng isang Pangulo para sa pag-unlad ng ating bansa. Samantala lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayon kay Jose Banasan, sa dami ng mga bombastikos kay President ay ating ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ang ating suporta sa pamamagitan ng ating prayer. Let's pray for him and his family so that he will be always firm and strong in the Lord. God is always in you, Pangulong Bongbong Marcos. At ayon naman din kay Maria Figueroa, ayaw nila malaman ng tao mga magagandang proyekto at gawain ng masipag na presidente. Mabuhay ka, mahal ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. God bless you. At ayon naman din kay Rolando Cueban,
si Pangulong Bongbong Marcos ay mahal ng sambayanang Pilipino. Goodbye Bayarang Media, we love you Pangulong Bongbong Marcos. At ayon naman din kay William Gaydor Cruz, hindi na rin ako nanood ng TV, mga sinungaling kasi mga intriga yung gusto nila. Ang vlog ni Pangulong Bongbong Marcos, nakaka-relax. Salamat po mahal namin na Pangulong Bongbong Marcos, always keep safe, we love you. At ayon naman din kay Kakoy Pedro, tama lang yang pag-vlog mo para ikaw mismo ang magparating sa mga plano at accomplishment mo. God bless Mr. President Pangulong Bongbong Marcos. And Number 2, the WRMO said that operators of condominiums and subdivisions should also advise residents to conserve water through reduction of activities that consume large amounts of water, such as watering lawns and washing vehicles. I-recycle ninyo siguro yung paghuhugas po. Yun ang mga techniques. So sabi dito, as we prepare for even drier conditions due to El Nino, papasok na po kasi tayo sa El Nino, it is more than ever important to conserve water in order to prevent massive water interruptions later this year. Paalala po mga kababayan ng Water Resources Management Office. So the WRMO added that residents should practice rainwater collections for non-potable use of water and to reuse laundry in dishwashing wastewater for watering plants. So we have to practice reuse, mga kababayan. So sabi dito, at the same time, the WRMO directed all local governments units and Metro Manila to hasten pipe repairs of water concessionaires. Yung Manila Water and Maynilad. Pati yung mga iba-ibang opisina ng ating gobyerno, may order sa kanila na magtipid, mga kababayan, sa paggamit ng tubig. Ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos in April 2023, nagpalabas na siya ng Executive Order number 2022 creating the Water Resources Management Office, which is mandated to ensure sustainable management of water resources in the country po. So, yung Angat kasi po, yung major source ng tubig supplying Metro Manila, ang sabi dito, as of 6 a.m. kahapon, the water level sa Angat Dam further dropped by 0.43 meters compared to its previous level of 179.99 meters daw noong Sabado. So, for the past 3 days, mga kababayan ko dyan sa Metro Manila, the decrease was almost half a meter daw. Matindi. Kalahating metro yung pagbaba ng level. For the past 3 days lang po. Meanwhile, sabi dito sa balita, si Senator Grace po described as unacceptable the plan of Maynilad to cut water supply starting July 12 daw for up to 9 hours nightly, affecting almost 600,000 customers. Ito siguro yung measures na iniisip, mga kababayan, ng Maynilad para makatipid sa konsumo ng tubig po. So sabi dito, the chairperson of the Senate Committee on Public Services implored state regulator, Metropolitan Water Works and Sewerage System to take urgent action on the planned water service interruption for Maynilad customers. Sabi niya, water interruptions are becoming more frequent anya. The time is getting longer and the number of people affected is increasing. This is unacceptable. Ngayon, based sa advisory kasi, mga kababayan, ng Maynilad, na yung mga customers, pwedeng maka-experience daw sila ng up to 9 hours of nightly water service interruptions starting July 12 due to the decreasing water level of Angat Dam. So, yun nga po yung nakikitang measures ng Maynilad. O ngayon, kini-question ito, mga kababayan, ni Senator Grace po. Dapat may recommendations po kayo, Senator Grace po. Saan kukuha ng tubig? Ano yung gagawin? Dapat kasama po kayo sa mag-isip ng solusyon kasi senador kayo eh. So sabi ni Senator Grace po, that MWSS should review the compliance of Maynilad and other water concessionaires with their obligations to provide efficient services as stated under their congressional franchises. Yan kasi, mga kababayan, yung previous administrations po, after Marcos, pinabayaan yung water resources natin. Hindi sila naghanap
ng mga pamamaraan noon pang panahon dapat. Itong mga Angat Dam na to, mga kababayan, si Apo Lakay pa nito nagpagawa. Walang nag-isip, mga kababayan. Naubos kasi yung panahon nila sa politika. Ngayon lang, naisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ayusin po ito. Kaya lang siyempre it will take time. Gusto niya na magpagawa ng mga water impounding, mga kababayan, para solusyonan po yung problema natin sa una, yung pag-resolve po sa mga flooding dyan sa Metro Manila. Then siyempre, magamit yung At yun na nga mga kamarites. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.